beloved Boss Mike Cervera. Maarangkada ang Metro Manila Subway Project. Ngayong araw, ininspeksyon ni PBBM mismo ang proyekto. Kita Narito nyo. ang agenda report ni Just Ignacio. Yung Pangulo na kanilang sinisiraan, pilit na binababa, pilit na hinihila, pilit na niyuyurakan mga kababayan para maagaw nila ang kapangyarihan sa Malacanang. Ito ho, napakasipag. Friday na Friday mga kababayan, Friday the 13 pa, mga kababayan ng Pangulong Bongbong Marcos, walang kahinto-hinto. Diba? Pasok! Sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatayo ng Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway Project sa Pasig City ngayong Biyernes. Ang istasyong ito sa Ortigas Center ay bahagi ng Contract Package 104 na pinupondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kita nyo, tuloy-tuloy po mga kababayan ang paggawa ng subway. Sakop ng nasabing kontrata ang pagbuo sa mga underground station ng Ortigas Avenue at Shaw Boulevard. Kasama na ang mga lagusang magkokonekta sa mga ito. Matapos ang inspeksyon sa Pasig, tumuloy ang Pangulo sa Taguig City para sa groundbreaking ceremony ng dalawa pang underground station sa ilalim naman ng Contract Package 105. Kita nyo ho ang Pangulo, mga kababayan, walang kahinto-hinto. Yan ba yung may sakit? Di ba? Kundi ba naman kayo mga gunggong at tanga? Biruin nyo, imbis na purihin nyo si Pangulong Bongbong dahil sa kasipagan niya. Bagkus, anong ginagawa ninyo? Sinisiraan nyo pa. Kung hindi ba naman kayo mga gunggong, di ba Maring Linda? Itong mga DDS talaga mga kababayan, hindi marunong nang tumingin na may pagmamalasakit at yung inang uutulang sa kanila. Ayan. Matapos sa isa, hindi pa natapos. Lipat uli sa isa, mga kababayan, hindi pa natapos. Abay, pumunta pa ho yan ng malayong-malayong lugar sa norte. Nag-helicopter, mga kababayan, para naman mapuntahan ang lugar ni Governor Mamba Bayon. Pasok! Today, we proved to the world something we once thought would be impossible. Nakita mo yung Sara? Hindi mo naintindihan, di ba? Paano ka magiging presidente kung ganitong-ganito malayong-malayo ka na? Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos, magiging taas noo kayo sa ganitong presidente. Yung statesman niya, mga kababayan, tingnan nyo. Ito ang Pangulo na statesman talaga na tinutukoy ni Atty. Claire Castro. Malayo kay Sara. Next question please. Ayokong sagutin yung tanong na yan. Next question. Ayokong sagutin yan. Next question. Ayokong sagutin yan. Nagpa-press con ka pa. Di ba? Nagmukha ka na naman tanga. Ang Pangulo. Tingnan nyo. Ang hirap. Alam nyo, ang hirap ng ginagawa ni Pangulo, no? Sino makakagawa nito sa inyo? Huwag nyo isama si Sara. Walang alam yun. Bobo Dito, mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Kita nyo, Pangulo, ilan ang lugar na pinuntahan? Kung iba-iba lang yan, mga kababayan, pagod na yan. Ako nga lang, isang meeting lang, mga kababayan, pagod na ako Yung utak ko, mga kababayan, nag-short circuit na Tulad ngayon, hindi naman talaga ako magla-live ngayon at matutulog na sana ako para naman makapagpahinga, pero pinili ko kayo dahil Valentine's Day na. Kaya happy Valentine's muli sa inyong lahat, mga kababayan. Ito ng Pangulo. Pasok! A subway in Metro Manila. I join with you in our optimism and excitement. As we gather here for the groundbreaking of the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City or BGC stations. Grabe! Tunnel na nag-uugnay sa Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue ay may habang 1.87 kilometers. At Ayan, ilalim na Grabe mga kababayan Nakita nyo mga kababayan ko, ayan lakihan ko.
Ayan, mga kababayan ko, nako, malayo-layo na. Ha? Oh, may subway na tayo. Buti na lang naging Pangulo si Pangulong Bongbong. Ayan. Oh, tuloy. 1.87 kilometers at may lalim na aabot sa 34 meters. Nako. Gaya sa ibang istasyon, gagamit ang proyektong ito ng tunnel boring machine at Nako. cut and cover method para Ah. masiguro ang matibay at mabilis na pagtatayo ng mga istasyon sa loob ng mahigit 5 taon. Nako. Japan has been supporting the railway sector Ah. in the Philippines through official development assistance for so many years. Mm. This long-standing cooperation is a Mhm. testament to the deep trust Mm. and strong partnership between our two countries. Mayroong 17 stations ang Aha. Metro Manila Subway. Mula yan sa Valenzuela City Nako! hanggang Bikutan sa Taguig City. Ay, na may grabe. linya ng tutuloy hanggang sa NAIA Terminal 3. Ah. Ayon sa DOTR, oras na matapos ang Metro Manila Subway Project sa taong 2032, may kakayahan itong makapagsilbi ng 500,000 passengers kada araw. Kung Kita saan, nyo? 46 minutes din ang end-to-end travel nito. Grabe, Para sa bilis. agenda, Justin. Ang bilis nun mga kababayan, Ang ganda naman ng mga regalo ni Pangulo sa mga Pilipino, no? Talagang pakikinabangan. Ang regalo ni Digong sa mga Pilipino, alam nyo, kabaong. Grabe, di ba? Ang ginawa ni Digong sa mga Pilipino, puro kapighatian. Umiiyak, lumuluha ang marami nating kababayan. Pero dito kay Pangulong Bongbong, puro ho pakikinabangan. Di ba? Yan, mga kababayan ko, kita nyo? Galing, ano? O, hindi lang ho yan. Eto pa, matindi, mga kababayan, maiinggit na naman ang mga DDS. Oo! Bakit kanyo? Naku, mga kababayan. Itong mga DDS, alam nyo naman, parang si Robin, pro-China yung mga yan. Ang Pangulo, makikipagkita kay Donald Trump. Yaw! Ito na, pasok! Donald Trump! Estados Unidos para sa Nako. pagbisita ni Oy, makinig kayo, DDS, Naku, iiyak na naman kayo rito. Iiyak na naman kayo. Kita nyo, pakinggan nyo mga kababayan, DDS, ayaw na ayaw nyo to. Pero pakinggan nyo para masaktan kayo lalo. Pasok, pasok, pasok! Handa na ang Estados Unidos para sa pagbisita ni PBBM sa New Saan? York ngayong Marso. Naku, mga kababayan. Higit sa issue ng West Philippine Sea, Ah. sentro ng inaasahang pagkikita nila ni Ah. US President Donald Trump ang Naku. pagpapalakas ng ekonomiya para sa seguridad ng bansa. Kita nyo mga kababayan ko, yan ba yung may sakit? Sasabihin na naman ng mga DDS, kita nyo, official na lakad yan, sasabihin ng mga DDS. Pupunta lang yan sa Amerika para makipagbengbangan. Di ba ganun sila manira? Talagang pambobo lang. Yung mga banat ng mga DDS, pangbobo talaga pang tatanga-tanga. Ngayon, eto, naku, mangingisay na naman yung mga yan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang mga kababayan pag-uusapan ang usapin ng West Philippine Sea, kung hindi po palalakasin din. Pag-uusapan din na palakasin ang ating ekonomiya sa tulong po ni Donald Trump. Na yan. Jen Balmadrid, Happy Valentine's. Kita nyo? Paano na ito? Yan ba yung may sakit? Yung pinapalabas nila mga kababayan na may catheter daw? Putik na yan mga kababayan. Kung di ba naman mga bobot mang talaga mga DDS, yan ba yung may sakit? Walang tigil sa pagtatrabaho. Eto na naman. Pupunta na naman ng Amerika. Si Pangulong Bongbong. Red carpet na naman yan. Siyempre. Inggit na naman si Sara. Si Sara, mga kababayan, puro imahinasyon na lang. Nag-ano na yon? Tawag doon mga kababayan, nag-halasonate na. Bulol. Oy! Mag-hallucination na naman si Sara. Sasabihin ni Sara, sana kasi ako yun nandyan na. Kasi itong mga tatanga-tangang mga vlogger ko, ang hihina gumawa ng fake news. Hayop itong mga vlogger ko, mamahal na mga bayad ko.
Tapos eto ngayon, no, hanggang laway-laway na lang ako. Tulo laway si Sara Duterte dito. Oh, eto na. Sa isang exclusive interview, sinabi ni Philippine Ambassador to the Hmm. US, Jose Manuel Babe Romualdez, na mas mahalaga ang pagnenegosyo ng dalawang bansa Correct. kaysa sa usapin ng away teritoryo. Yan. If President Trump makes it here to the Philippines, an opportunity for us to show him the kind of friendship, obviously, that we've cooperation that we have with the United States, and that we will continue to develop that relationship way past even their administrations. And it's important for us, again, to put the economic component to that meeting, because economic prosperity means economic security. And economic prosperity for us means that we will have Josephine Paramel, live na live ako. Live na live ako, hoy. Alam mo, porky ba alas 12 na eh, replay. Ay, nako. Oh, paano ito? So, nakasentro daw po mga kababayan, ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos, dyan po sa ano? Anong walang audio? Loko-loko. Baka may napindot ka. Oy, Alma Kawili. Oy, may napindot ka. Mga kababayan ko, di ba? Oh. Ang sentro ho ng pagpunta ni Pangulong Bongbong ay sa sa New York. Oh, para po mga kababayan makadagdag po ng pagpapasigla ng ating ekonomiya, ang pagninegosyo po ng dalawang bansa. O eto pong Amerika at etong ating bansang Pilipinas at Amerika, pag-uusapan ho yung mga negosyo na makatutulong palalo sa ating ekonomiya. O, di ba? O, paano ngayon si Sara? Paano? Hanggang tulo laway na lang si Sara. Hanggang sa pag-i-imagine na lang siya. Tuloy. the resources to be able to take care of ourselves, which is what President Trump wants. Ayon sa ambassador, hindi lang sa pagkampi masusukat ang suporta ni Trump. Nako. My message always to our friends, both Republicans and Democrats, is that we need to be able to continue our economic, increase our economic trade. And that's the reason why, in fairness to the Trump administration, the exemptions that we have been asking for as far as the trade is concerned, most of them were given to us. And this is very important for our economy. So that one alone is an indication of how the administration of President Trump is treating the Philippines. Correct. Paalala ni Romualdez, habang hindi pa raw mareresolba ang territorial claims, kailangang makahanap ng paraan para mapanatiling payapa ang negosyo. Ang lahat. Dito sa White House na naman, talagang Ilocano talaga, PBMC, pag eto mga kababayan ko. Syempre, alam nyo na maraming bayaran si Sara. Ang gagawin nila mga kababayan, magpapadala na naman ng mga rallyista ng mga Pilipinong bayaran. Pupunta dyan para bulabugin nila yung pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Trump. Ganun ang gagawin ng mga hayop na yan. Imbis po mga kababayan na maging masaya sila, matuwa sila dahil mayroong working president tayo. Abay mga kababayan, hindi Para bang kapag ka nagtatagumpay si Pangulo, abay yun naman, yung kanilang ikinakasakit. Nasasaktan sila ng ganun. Di ba, mga kababayan ko? Sobra. Ewan ko ba? Ibang klase. Ayan mga kababayan ko. Daming trabaho ni Pangulo, Our beloved Boss Mike Cervera.